Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit na sa amin nagmamahal, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagtitipon sa amin ngayon at sa pagpapahintulot sa amin na maturuan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa oras na ito, hinihiling namin na samahan kami ng Espiritu Santo. Buksan ang aming mga puso at isipan, tulungan kaming malaman ng tama ang iyong kalooban at pagkalooban kami ng lakas, karunungan, at tapang na lumakad sa iyong katotohanan. Sa panahong ito na ang mga tanda ng pagbalik ng Panginoon ay lalo pang nagiging malinaw, tulungan mo po kaming malaman kung paano kami dapat mamuhay sa iyo na namumunga ng 30, 60 at 100. Tulungan mo rin kaming maisakatuparan ang mga misyon sa buong bansa at sa buong mundo ng may katapatan. Magbangon ka po ng marami pang tapat na manggagawa sa Panginoon. Pagkalooban mo rin po kami ng kapangyarihan upang buong tapang na maipahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang gawa upang kami ay makatayo sa harap mo ng may katapangan. Samahan nawa kami ng Espiritu Santo sa lahat ng gagawin namin ngayon at kumilos sa aming mga puso. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hanapin po natin sa ating mga Biblia ang Isaías chapter 2. Isaías chapter 2. Isaías chapter 2 verse 5. Basahin po natin mula verse 5 hanggang 11. O sambahayan ni Jacob, hali kayo at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon, sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Jacob na sambahayan, sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan, at mga mangkukulam na gaya ng mga Filisteo, at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, at walang katapusan ang kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Kaya't ang tao ay inahamak at ang mga tao ay binababa. Huwag mo silang patawarin. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay bababa at ang kapalaluan ng mga tao ay pangungumbabain at ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon. At sa verse 22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat siya para pahalagahan. Ganito po. Pag-isipan po natin ngayon ang tungkol sa Isaías chapter 2 verse 5. Sabay-sabay nating basahin ang verse 5. Basahin natin ito ng sabay-sabay. O sambahayan ni Jacob, hali kayo at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Hanggang dito po. Kaya ngayon, pag-isipan natin kung ano ang ibig sabihin ng hali kayo, tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Bakit sinasabi dito, hali kayo, tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon? Habang sinasabi rin, o sambahayan ni Jacob. Pagkatapos sa verse 6, sinasabi, sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Jacob na sambahayan, sapagkat tinanggihan niya sila. Salungat ito sa verse 5, tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Kaya ang katotohanang tinanggihan ng Panginoon ang kanyang bayan, ang kay Jacob na sambahayan, sa verse 6 ay katunayan na hindi sila lumakad sa liwanag ng Panginoon. Tama po? Hindi sila lumakad sa liwanag ng Panginoon. Kaya naman kung pag-aaral natin ang verse 5 pababa, mauunawaan natin kung anong ibig sabihin ng lumakad sa liwanag.
Kaya ngayon, ipapaliwanag ko ito sa maikling outline. Tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang Diyos mismo ay liwanag. Gayunpaman, dahil ipinanganak ang mga tao mula sa binhi ni Adan, sila'y ipinanganak sa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. Paano makakalakad sa liwanag ang taong lumalakad sa kadiliman? Kaya lumakad tayo sa liwanag. Paano tayo makakalakad sa liwanag? Sinasabi sa verse 5, Halikayo, halikayo tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Tingnan muna natin ang talatang ito dito po sa Biblia, sa Isaías chapter 1, verse 18. Sinasabi dito, halikayo. Halikayo tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Tingnan muna natin sa Isaías chapter 1, verse 18. Verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Sa Isaías chapter 1 verse 18, Pumarito kayo at tayo mga tuwiran sa isa't isa. Hindi tayo makakalakad sa liwanag na hindi muna nalulutas ang isyu ng kasalanan. Kaya sa Isaías chapter 1 verse 18, pumarito kayo. Ang salitang pumarito kayo ay isang panawagan sa pangangatwiran tungkol mismo sa isyu ng kasalanan. Kaya ang mga nakatuklas sa isyong ito ng kasalanan ay pwedeng sabihin ang gaya ng sinasabi sa Isaías chapter 2 verse 5, Halikayo. Kapag nalutas lamang ang isyu ng kasalanan at naitatag ang isyu ng personal na kaligtasan, masasabi na nilang tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Sinasabi rin ng Biblia sa Efeso chapter 5 verse 8, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ang mga nasa kadiliman bago ang kaligtasan, subalit ngayon nakapasok na tayo. Nakapasok na ang Panginoon at tayo'y naging liwanag. Ang mga taong iyon ay maaaring lumakad sa liwanag. Kaya hindi isang simpleng bagay na sabihing, dapat kayong lumakad, dapat akong lumakad sa liwanag, o dapat akong gumawa ng mabubuting gawa. Sa Mateo chapter 5 verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sinasabi niya sa mga ilaw ng sanlibutan na paliwanagin nila ang kanilang ilaw. Walang saysay na sabihin sa taong hindi asin na maging asin. Sinasabi niya sa kanila na maging asin dahil sila ang asin ng mundo. Kaya dapat silang magdagdag ng lasa. Kaya upang lumakad sa liwanag, ang liwanag ay dapat munang pumasok mismo sa sarili. Kaya tanging ang mga konektado sa Panginoon ang makakalakad sa liwanag. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin ng lumakad sa liwanag? Tingnan po natin sa Isaiah chapter 2, verse 6 hanggang 7. Sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Jacob na sambahayan, sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan at mga manghuhulam na gaya ng mga Filisteo, at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan. Ang kanilang lupain na may puno ng pilak at ginto, at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Sinabi dito sa verse 8, ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ibig sabihin na lumakad sa liwanag ay talikuran ng mga Diyos-Diyosan at mabuhay lamang na nakasentro sa Diyos. Sinasabi sa verse 6, sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan. Ang silangan ay nagpapatungkol sa Israelita na sumusunod sa mga kaugalian at paraan ng pamumuhay ng mga dayuhan. Ang maihiwalay ang kanilang sarili mula sa mga kaugaliang dayuhan at lumakad sa salungat ay ang paglakad sa liwanag. Higit pa rito sa verse 7, ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Ang bayang pinili ng Panginoon o ng Diyos, ang Israel, na dapat maging sambahayan ng Diyos, na hinahanap ang langit at ang mga bagay ng langit. Sa halip ay nagtipon sila ng lahat ng uri ng mga bagay sa mundo.
namumuhay na walang kasayahan sa puso, nalululong sa paghahangad ng material na kasaganaan at ang pag-iipon ng kayamanan sa lupa ang siyang pangunahing layunin sa buhay. Hindi ito ang paglakad sa liwanag. Gaya ng itinuturo ng talata, ang paglakad sa liwanag ay kita sa pusong may kasiyahan. Opo, tama na dapat tayong magtrabaho ng may kasipagan at kumita para sa ating kabuhayan. Tunay na tayo lumalakad sa liwanag kung maiingatan natin ang pagiging kontento, pagiging nasiyahan, na naghahanap at inaasam ang mga bagay na nasa itaas. Bukod pa rito, sinabi sa verse 9, kaya't ang tao ay inahamak at ang mga tao ay binababa, huwag mo silang patawarin. At ang taong hamak ay yumuyuko at ang matataas na tao ay nabababa, kaya't huwag mo patawarin sila. Ang pagyuko sa mga Diyos-Diyosan at kasinungalingan ay hindi paglakad sa liwanag. Sa makatuwid, ang paglakad sa liwanag ay ang pagyuko sa harap ng salita ng Panginoon at pagsuko ng ating buhay sa kanyang banal na kalooban. Sinabi rin sa Isaías chapter 2, verse 10 hanggang 11, pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay ibababa at ang kapalaluan ng mga tao ay pangungumbabain at ang Panginoon lamang ay tataas sa araw na iyon. Sinasabi ng talatang ito ang tungkol sa kahatulan ng Israel. Nagpapatungkol din ito sa panahon ng 7 taong kapigatian. Sa katapusan, ang dahilan kung bakit ang mga tao ay haharap sa pagkawasak ay dahil sa pagmamataas. Ang paglakad sa landas ng pagmamataas ay ang pagtalikod sa landas ng liwanag. Sa halip, ang ibig sabihin ng paglakad sa liwanag ay ang pagpili sa landas ng kapakumbabaan. Silang lumalakad sa kapakumbabaan at sa pagsunod ay tunay na lumalakad sa liwanag ng Panginoon. Sinabi rin sa Isaías chapter 2 verse 22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat siya para pahalagahan. Ang magtiwala sa iba sa halip na sa Diyos ay hindi ang paglakad sa liwanag. Paano nga tayong aasa sa mga hamak na tao kung napakalinaw na buhay ang Diyos? Kung titignan natin sa verse 7, sinabi dito, ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Habang nagiging malaking banta ang Assyria, ang mga Israelita ay nagtiwala lamang sa mga binili nilang mga kabayo sa Ehipto at pinalalakas ang pwersang militar. Ang pagtitiwala sa nakikitang lakas at kalakasan ng tao ay hindi paglakad sa liwanag. Siyempre po, totoo na ang isang bansa ay dapat malakas. Gayunpaman, ang paglakad sa liwanag ay ang pagtitiwala sa Panginoon ng higit sa kanino paman. Tinawag tayo upang lumapit sa liwanag, mabuhay sa liwanag at kalaunan ay papasok sa mundo ng walang hanggang liwanag. Tayo nakakaranas araw-araw ng gabi, araw at gabi. Ang dalawang ito ay anyo ng pagpapahayag. Lahat ng tao ay pupunta sa isa sa dalawang lugar na iyon. Ang mundo ng walang hanggang liwanag o ang mundo ng walang hanggang kadiliman. Sinasabi ng Biblia, ang langit ay mundo ng walang hanggang liwanag. Ang impyerno ay isang lugar ng lubos na kadiliman, isang mundo na walang pag-asa, at bawat tao ay patungo sa isa sa dalawang kahariang ito. Sinabi rin sa verse 5, tinatawag tayo, o sambahayan ni Jacob, halik kayo, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Sa pamamagitan ng mga talata ngayong araw, sisiyasatin natin ang ating sarili kung tayo ba'y nakapasok na sa liwanag o kung nabubuhay ba tayo rito. Kapag patuloy na nagsisikap na lumakad sa liwanag ang isang mananampalataya, nagkakaroon ng bunga ng liwanag na patungo sa mahalagang buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang liwanag. Siya'y nakasuot ng liwanag na para bang ito'y isang kasuotan. At siya ang ama ng liwanag. Tignan po natin dito po sa Biblia. Nakalagay po ito sa unang 1, chapter 1, verse 5. Unang 1, chapter 1, verse 5.
Unang 1, chapter 1, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sinasabi sa atin ni Apostol Juan, at ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sa Santiago chapter 1 verse 17, ipinapahayag ang Diyos bilang Ama ng mga ilaw. Ang Diyos ay iliwanag. Sa Efeso chapter 5 verse 8, sinasabi sa atin, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Sapagkat kayo'y dating kadiliman. Sila mga nananatili sa kadiliman ay hindi makakalakad sa liwanag. Subalit ngayon, kayo mga naipanganak na muli ay naging liwanag sa Panginoon. Sapagkat kayo'y liwanag, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Nang ang liwanag ay pumasok na sa inyo, kayo naging ang mga anak ng liwanag. Kayo ngayon ay dapat na magliwanag sa sanlibutan. Sa mundong ito, maraming tao ang nagsasabi na nadadalhin kanila sa liwanag. Maging ang pangalang Lucifer ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Sa Hebreo, ang orihinal na salita ay hindi Lucifer. Sinasabi sa Isaías chapter 14 verse 12, o tala sa umaga, anak ng umaga. Ito ay tumutukoy sa tala sa umaga. Ang Lucifer ay hindi talaga isang pangalan, kundi isang salita na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag. Ang ilaw ay ibinibigay ng Diablo ay isang peking ilaw. Maging ang Illuminati na isang lihim na samahan ay kinuha ang pangalang ito sa idea na enlightenment or naliwanagan. Kagaya nito, ang salitang enlightenment ay nagpapatungkol sa pagbibigay ng liwanag. Subalit, tignan natin ang mga nag-iisip ng enlightenment. Lubos nilang tinalikuran ang salita at ang Diyos. Ang ating mundo ay napuno ng mga peking ilaw na ito. Maraming tao ang nagsasabi, ako'y lumalakad sa liwanag. Subalit ang katotohanan, lumalakad lamang ang tao sa liwanag kapag sila lalapit sa Diyos na siyang ilaw at sinusunod ang kanyang direksyon. Kaya dapat nating itanong, kung ang Diyos ay liwanag, bakit sinasabi sa atin na lumakad sa liwanag? Ito'y dahil umiiral ang kadiliman. Opo, umiiral ang kadiliman. Sinasabi sa Mateo chapter 4 verse 16, ang bayan nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw. Bago dumating si Jesus, ang mga Israelita ay nilarawan bilang mga nakaupo sa kadiliman. Ngunit ano ba ang ibig sabihin na nakaupo sa kadiliman? Ito'y tumutukoy sa isang tao na tumalikod sa Diyos. Gayong sinasabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 17 na lahat naman ng mga araw niya ay ginuguhol niya sa kadiliman. Sa pananaw ng Diyos, anumang pamumuhay na malayo sa Diyos ay kadiliman. Lahat ng bagay na umiiral sa ilalim ng pamamahala ni Satanas ay binibigyang kahulugan bilang kadiliman. Sinasabi sa mga gawa, chapter 26 verse 18, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Ang Biblia ay malinaw. Ang mapasailalim sa otoridad ni Satanas ay nasa kadiliman. Bukod pa rito, at sa konsektong biblikal, ang kadiliman ay sumisimbolo sa kasalanan. Kaya sa unang 1 chapter 1 verse 5, sa kanya'y walang anumang kadiliman. Ibig sabihin, sa kanya'y walang anumang kasalanan. Sinasabi sa 1 chapter 3 verse 19, at ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kadiliman kaysa liwanag ay ang ibigin ng higit ang kasalanan. Kaya ang kadiliman ay mga may kaugnayan sa kasalanan. Sa Efeso chapter 4 verse 18, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Itinuturo sa atin na ang espiritual na kamangmangan ay mismo ay kadiliman. Kaya na nakikita natin ngayon, dito ay maraming iba't ibang kahulugan. Gayunpaman, sila mga nasa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan sila patungo. Sila'y naglalakbay sa buhay na walang patutunguhan. Ito ang ibig sabihin na nasa gitna ng kadiliman. Sila'y walang pag-asa,
Kung titignan ninyo ng mabuti ang mga tao sa sanlibutan ito, ngayon sila'y nasa ilalim ng pag-ahari ni Satanas at tumatalikod sa Diyos. Sila'y kumikilos na parang wala, na sila'y mayroong nalalaman, subalit sa espiritual na aspeto, sila'y nasa lubos na kamangmangan. Sila'y nakakapit lamang sa kasalanan na nabubuhay dito at walang tunay na pag-asa. Ito ang tunay na kadiliman. Ang mabuhay sa ganitong paraan ay patungo sa walang hanggang pagkawasak, sapagkat ang Israel ay kumapit sa kadiliman, kaya binuhos sa kanila ang kahatulan ng Diyos. Tingnan po natin sa Isaías chapter 2 verse 6. Sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Jacob na sambahayan. Ibig sabihin nito, ang dahilan kung bakit pinabayaan ng Diyos ang kanyang piniling sambahayan na Israel dahil hindi sila lumakad sa liwanag. Sa halip ay lumakad sila sa kadiliman. Kaya sinasabi ni Propeta Isaías sa verse 5, "Halik kayo at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon." Gayunpaman, ano ang dapat unang mangyari upang makalakad sa liwanag na ito? Dapat ay malinaw nating malutas ang usapin patungkol sa kasalanan sa harap ng Diyos. Ito po na yung dapat na mauna. Malutas yung usapin patungkol sa kasalanan sa harapan ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin sa Isaías chapter 1. Isaías chapter 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at kayo mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kahit gaano pa karami ang iyong kasalanan, sinabi ng Diyos, "Halik kayo, mag-usap tayo." Sinasabi ng Diyos na may paraan para maging malinis. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang aklat ni Isaías ay isang aklat na kumakatawan na nagsasalita ng higit tungkol kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 11 verse 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan." Ano po sa palagay ninyo? Sa Isaías chapter 1 verse 18 ay tiyak. Di po ba? Ito'y tiyak na ang kasalanan ay napatawad na. Tama po ba? Gayunpaman, kung ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi tiyak, ikaw ay nasa kadiliman pa rin. Sa mga Gawa chapter 2 verse 38, magpabautismo ang bawat isa sa inyo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa 2 Korinto chapter 4 verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, "Magningning ang ilaw sa kadiliman," na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Meron ding isang himno, "Sunlight in my soul today." Ang ilaw ay nagliliwanag ng direkta sa kaluluwa. Kaya kapag naisakatuparan na ang pagtubos, pumapasok ang Espiritu Santo at ang liwanag ay pumapasok at tayo nagiging liwanag. Kaya silang mga hindi tiyak patungkol sa Isaías chapter 1 verse 18, sinasabi nila, dapat tayong lumakad sa liwanag o dapat tayong mabuhay ng tama. Mabuti itong pakinggan, subalit hindi po ito uubra. Tama po ba? Kaya nga si Propeta Isaías ay binigyan muna tayo ng imbitasyon sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo na nagsasabi, dapat muna nating lutasin ang usapin patungkol sa kasalanan. Kung totoo na nalutas ang isyu ng kasalanan, anong mangyayari? Halik kayo at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ngayon lumakad sa liwanag. Parang medyo malabo, di po ba? Yamang ito'y malabo kung pag-aaralan ninyo ang Isaías chapter 2, maunawaan ninyo na ito ang ibig sabihin ng mabuhay sa liwanag. Isaías chapter 2 verse 8. Tingnan po natin. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kaya habang ang sambahayan ng Israel ay pisikal na umuunlad, ang kanilang namang lupain ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Ito rin ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Ang pinakapangunahing bagay na sumisira ng pananampalataya ay ang Diyos-Diyosan. Kaya ang paglakad sa liwanag ay nagsisimula sa pag-alis ng mga Diyos-Diyosan. Ito ang unang hakbang sa paglakad sa liwanag. Kaya sa unang 1 chapter 5 verse 21, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Habang tinutukoy si Jesus bilang tunay na Diyos, sinabi niya sa atin na lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Kung ang mga Diyos-Diyosan ay pumasok sa puso,
ang pananampalataya ay tiyak na magugulo at hahantong sa kadiliman. Sa unang 1 chapter 5 verse 20 hanggang verse 21, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala na siya na totoo. Tingnan po natin sa unang 1 chapter 5 verse 20, basahin po natin ito ng sabay-sabay hanggang verse 21. Unang 1 chapter 5 verse 20 hanggang 21. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang anak ng Diyos ay dumating. At sino siya? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung anak ng Diyos ay dumating. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mula nang dumating ang tunay na Diyos mula sa mundong ito, namatay para sa atin at muling nabuhay, kung tunay nating nakikilala si Jesucristo, dapat tayo mamuhay ng may pananampalataya ng may lubos na katapatan. Bakit po? Dahil ang anak ng Diyos ay dumating sa mundong ito, nagdanak ng kanyang mahalagang dugo, namatay sa halip ko at muling nabuhay, minahal ng higit sa anumang bagay ang gaya ko at nagbayad ng isang hindi maipaliwanag na sakripisyo. Paano ka makapaglalagay ng ibang bagay katabi ni Jesus? Hanggang sa araw na tumayo tayo sa harap ng Panginoon matapos maligtas, ang puso natin ay hindi dapat mahati. Ang mga Diyos-Diyosan ang humahati sa puso. Kung ang puso ay nahati, ang isang taong lumalakad sa liwanag ay magsisimulang maligaw. Kaya naman sinasabi ng Biblia, mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Isa sa mga Scottish minister, isang lalaki na nangangalang Thomas Chalmers, ay nangaral ng maraming sermon tungkol sa moralidad sa kanyang kongregasyon bago siya naligtas. Ang mga Kristiyano ay dapat mabuhay ng katulad nito, dapat kayo mabuhay ng katulad niyon. Bagaman nangaral siya ng mga moral sermons, walang kahit isang membro sa church ang nagbago. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan tungkol sa kanyang ministeryo. Gayunpaman, isang araw na unawaan niya ang pag-ibig ng krus. Naranasan niya ang kaligtasan ng Panginoon. Matapos ang karanasang iyon, nagsimula siyang mangaral ng ebanghelyo ng masigasig sa kongregasyon. Ang pag-ibig ng krus ay pumasok sa kanila na makita niyang nagbabago ang mga miyembro ay may napagtanto siya. Kaya napagtanto niya na dahil ang mga inapo ni Adan ay may pusong umiibig sa mga bagay ng mundong ito, walang paraan upang maalis nila ito sa pamamagitan ng kanilang sarili. Naunawaan niya na para maalis ang pag-ibig sa mundong ito, ang pag-ibig na mas dakila kaysa mundong ito ay dapat pumasok. Yamang ang pag-ibig ng krus ay mas dakila kaysa anumang pag-ibig sa mundong ito. Nang ang pag-ibig ng Diyos ay naibuhos sa kanilang mga puso, ang Espiritu Santo ay dumating. Nakita niya na tanging kapag ang ganitong dakilang pag-ibig ay pumasok, ang pag-ibig sa mundo ay naaalis at ang isang tao ay nababago. Kaya ang isang bagong pagmamahal, ang pag-ibig kay Kristo, ay nagtataboy at inaalis ang lumang pag-ibig. Naunawaan niya ito ng may katiyakan. Kaya para sa mga taong pumasok ang pag-ibig ng Panginoon at ang Panginoon mismo ang pag-ibig, ang kapangyarihan magpalayas ng mga Diyos-Diyosan ay dumating dahil sa pag-ibig na iyon. Kaya't hindi niya sasabihin sa atin na lumayo sa mga Diyos-Diyosan kung hindi niya tayo binibigyan ng kapangyarihang gawin ito. Hindi natin ito magagawa ng mag-isa, kundi binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na magawa ito. Tingnan po natin ang mga awit, chapter 8. Awit na mga awit, chapter 8, verse 6 hanggang 7. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig, sapagkat ang pag-ibig ay kasing lakas
Tulad ng kamatayan, ang panibugho ay kasing bagsik ng tulad ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Kung inihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsaing lubusan. Ilagay mo ang iyong pinakatatak sa iyong puso. Pinapahalagan tayo ng Panginoon. At gaano kahalaga ang mga tatak nung sinaunang panahon? Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso. Nasa puso ng Panginoon ang mga banal. At bilang pinakatatak sa iyong puso at pinakatatak sa iyong bisig, makakapamuhay tayo ng may kapangyarihan sa pamamagitan ng pangaanlong sa bisig ng Panginoon at ng kanyang tulong. Dahil nasa puso ng Panginoon ang mga banal at nasa bisig ng Panginoon ang mga Kristiyano, makakapamuhay tayo na may kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang tulong. Kaya sinasabi, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, yun ay kukutsaing lubusan. Natanggap natin itong dakilang pag-ibig ng krus, ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Dahil minahal tayo ng Panginoon, maging sa kamatayan, ninanais niya na ibigin din natin siya. Kaya nga, ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Alam niyo po ba kung ano ang pangalan ng Diyos? Ako po ay nagulat nang basahin ko po yung Biblia. Tingnan po natin sa Exodus chapter 34. Pangalan ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay Exodus chapter 34 verse 14. Exodus chapter 34 verse 14. Basahin natin sabay-sabay. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, ay Diyos na mapanibughuin. Ano pong pangalan ng Diyos? Ano pong pangalan ng Diyos? Mapanibughuin. Parang kakaiba, di po ba? Bakit ang pangalan ng Diyos ay mapanibughuin? Ang Diyos ay pag-ibig. Sa ibang salita, ang pag-ibig ay mapanibughuin. Kung walang paninibugo sa iyong minamahal, hindi ito pag-ibig. Kung ikaw ay may asawa at ang iyong asawang babae ay patuloy na lumalapit sa ibang lalaki, masaya nakikipag-usap sa ibang lalaki, at patuloy na ibinabaling ang tingin sa ibang lugar, lalabas ang pagsiselos. Tama po ba? Kung walang pagsiselos, ibig sabihin walang pag-ibig. Kung wala pong pagsiselos, ibig sabihin po nito wala pong pag-ibig. Ang pangalan ng Diyos ay mapanibuguin. Nabubuhay tayo sa mundo, subalit dapat nating ibigin ang Diyos ng higit sa anumang bagay. Kapag ang isang bagay ay mas minamahal kaysa Diyos, yun ay nagiging Diyos-Diyosan. At ang Panginoon ay naninibugho. Para sa ibang mga tao, ang kayamanan ay pwede maging mga Diyos-Diyosan. Ang kalayawan ay maaaring maging Diyos-Diyosan. Ang sports ay pwede maging Diyos-Diyosan. Iba't ibang media, television, smartphones, at marami pang iba. Pwede po itong maging mga Diyos-Diyosan. Kung ang isang bagay ay mas iniibig kaysa sa Panginoon o tumatanggap ng higit na pagmamahal kaysa sa Panginoon, ito'y nagiging Diyos-Diyosan. Totoo na dapat tayong mabuhay sa sanlibutan at gamitin ang mga bagay ng sanlibutan. Ngunit kapag ang mga bagay na iyon ay nakatayo sa tabi ng Panginoon, iyon ay nagiging isang seryosong problema. Kaya sinasabi ng Biblia sa Colossus chapter 3 verse 5, kasakiman. Ano po ito? Ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag nakatayo ang isang bagay sa tabi ng Panginoon, ito'y nagiging Diyos-Diyosan. Sa isang sulat ng isang Amerikano, mayroong isang halimbawa na gaya nito. Kung sasabihin sa mga Kristiyano, magtipon-tipon tayo ng alas 6 ng umaga para maglaro ng soccer. Kailan at saan tayo magkikita? Ito po yung sagot ng iba. Maraming mga church members ang nagmamadaling lumalabas at aikibahagi. Ngunit kapag sinasabi sa kanila, magtipon-tipon tayo ng alas 6 ng umaga upang maglingkod at gawin ang gawain ng Panginoon, hindi sila pumupunta. Sila nagsisikap na magtipon-tipon para sa sports.
subalit hindi nagtitipon para sa gawain ng Panginoon. Hindi ba ito kakaiba? Sa panahon natin, dumarami ang bilang ng mga baliw. Subalit, nagiging kaunti ang mga baliw kay Jesus. Nagiging bihira na ang mga para lamang kay Jesus. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ninanais niya ang puso. Kahit ang puso nagmamahal sa Panginoon ng higit sa anumang bagay ay hindi dapat matinag. Kaya sinasabi sa Kawikaan chapter 23 verse 26, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Sinasabi ng Diyos, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Ninanais ng Diyos ang puso natin. Kaya dapat tayo maging maingat na walang anumang lilitaw ng higit na mataas kaysa Panginoon. Kung ang isang tao'y may pusong umiibig sa Panginoon ng higit kaysa lahat ng bagay at namumuhay na Diyos muna ang prioridad, natural na lalakad sa liwanag ang taong iyon. Sinasabi sa unang hari, chapter 11, verse 1, si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga. Natural po ito na paglakad sa liwanag kung yung tao na yun ay yung prioridad ay yung Diyos muna. Si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga. Totoo na minamahal ni Solomon ang Panginoon. Subalit habang lumilipas ang panahon, inibig niya ang mga dayuhang babae. Ngayon, mayroon ng dalawang minamahal. Sa paglipas ng panahon, ang pag-ibig sa Diyos at sa mga babaeng banyaga ay naging pantay. At habang kumukuha siya ng higit pang babae, nakahilig sa mga dayuhang babae ang kanyang puso. Bilang resulta, inalayo ng mga dayuhang babae ang puso ni Solomon at ang puso ni Solomon ay humiwalay sa Panginoon. Sa huli, siya ay dinisiplina at nahati ang kaharian. Di na siya lumakad sa liwanag kundi lumakad na sa kadiliman. Pareho din kay Samson. Si Samson ay bumaba sa Timna. Ang Timna ay ang hangganan sa pagitan ng mga Filisteo at Israel. Bumaba siya sa Timna at kinuha ang banyagang babae bilang kanyang asawa. Nakarating po siya kahit hanggang sa hangganan ng Filisteo at Israel. Subalit ang pag-aasawang iyon ay nasira. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang bayarang babae at sa huli humiga siya sa kandungan ni Delilah. Ang Diyos ay mahalaga at si Delilah ay mahalaga rin. Kaya umabot siya sa puntong hindi na siya pwedeng sumuko. Kalaunan, nalampasan ni Delilah ang Diyos. Bilang disiplina, dinukit ang kanyang dalawang mata. Nang inailapit ang timbang mula sa Diyos patungo sa babaeng banyaga, nawala ang kapangyarihan ng Diyos at nawala ang kanyang mga mata. Kaya nga, ang paglakad sa liwanag ng Panginoon, ibig sabihin ay agad na pag-alis ng mga Diyos-Diyosan. Kung hindi natin sila puputulin at pahihintulutan na tayo ay tumayo sa tabi ng Panginoon, tayo malilipat mula sa paglakad sa liwanag patungo sa paglakad sa kadiliman. Sinasabi sa Biblia sa 2 Timoteo chapter 4 verse 10, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonika. Paano si Demas na isang kamanggagawa ni Apostol Pablo ay iniwan si Pablo at pumunta sa Tesalonika dahil inibig niya ang sanlibutan? Sa una, maaaring tinuturing niya na ang Panginoon ay mahalaga at pinapahalaga niya ang gawain ng Panginoon. Subalit kalaunan ang pag-ibig sa sanlibutan ay pumasok sa kanyang puso at mas lumakas at nagdala sa kanya pabalik sa sanlibutan. Kapag ang mga Diyos-Diyosan ay pumasok, ang puso ay nayayanig. Halikayo at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Una ang paglakad sa liwanag, ibig sabihin maging maingat na walang anumang tumatayo sa tabi ng Panginoon. Maging ito man ay romantic relationship, pera, karangalan, o anumang bagay. Kung ito'y tatayo sa tabi ng Panginoon at hindi puputulin, ang puso ay mayayanig. Mayayanig po yung puso kung hindi po natin ito puputulin. Kapag umiral ang dalawang puso, lilitaw ang paglalaban at kalaunay hihilig ang puso sa isang panig. Ngayon, muli po nating tingnan sa Isaías chapter 2. Binabanggit sa ikalawang punto rito ang mga kaugalian sa silangan. Isaías chapter 2 verse 6. Isaías chapter 2 verse 6. Sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan
ang kay Jacob na sambahayan, sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan, at mga mangkukulam na gaya ng mga Filisteo, at sila nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan. Ang bayang pinili ng Diyos, ang Israel, ay iniiwalay mula sa mga hintil, subalit nakipagkamay sila sa mga dayuhan. Bilang resulta, napuno sila ng kaugalian ng mga taga-silangan, pagtanggap sa mga paganong gawain. Nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binigyan sila ng babala ng Diyos. Inutusan sila ng Diyos na huwag sumunod sa kaugalian ng Ehipto kung saan sila namuhay, at huwag sumunod sa kaugalian ng Kanaan kung saan sila pupunta, kundi ang sumunod sa salita ng Diyos. Gayunpaman, habang naninirahan sila sa Kanaan at nakipag-ugnayan sa mga dayuhan, patuloy nilang tinanggap ang kaugalian ng mga dayuhan. Kung makikita po natin sa Levitico chapter 18 verse 1 to 4, nakalagay po ito. Levitico chapter 18 verse 1 hanggang 4. Levitico chapter 18 verse 1 hanggang 4. Basahin din po natin sabay-sabay. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Magsalita ka ng ganito sa mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirahan. At huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan, na pinagdadalhan ko sa inyo. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas at lakaran ninyo ang mga iyon. Ako ang Panginoon inyong Diyos." Dito po, nagbigay utos ang Diyos sa mga Israelita na umalis sa Ehipto. Nanirahan kayo sa Ehipto sa loob ng 430 years at inalis ko kayo mula roon. Kaya nga, huwag ninyong sundin ang mga kaugalian ng Ehipto. At kapag pumasok kayo sa lupain ng Kanaan, huwag ninyong tularan ang mga tao sa Kanaan. Sa verse 3, huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan. Huwag kayong lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Sa verse 4, gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas. Dito, binabanggit ng Biblia ang patungkol sa pagtanggi sa masasamang kaugalian. Gaano kalala ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto at sa lupain ng Kanaan? May mga terribleng kasalanan gaya ng relasyon sa pagitan ng babae at babae, lalaki at lalaki, magang immoral na relasyon sa mga pamilya sa pagitan ng lolo at apong babae. Kung magpapatuloy kayo sa pagbabasa, meron din mga kasalanan na gawa maging sa mga hayop. Kaya malinaw na sinabi ng Diyos na huwag sumunod sa mga kaugalian ng Ehipto at huwag sumunod sa mga kaugalian ng Kanaan. Gayunpaman, patuloy na nanirahan ng mga Israelita sa lupain ng Kanaan at nakipag-ugnayan sa mga hintil at patuloy nilang tinanggap ang mga kaugalian ng mga dayuhan. Ito ang sapagkat sila'y puno ng mga manghuhula mula sa silangan at mga mangkukulam na gaya ng mga Filisteo at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan. Sumunod sila sa ginagawa ng mga hintil. Sa Nahum chapter 3, sa panong iyon, yung imperyo ng Assyria ay lumaki ng higit at higit pa. Sa masamang kultura ng Assyria ay sinabi, ang lahat ay dahil sa di mabilang na pagpapakasama ng bayarang babae, ang maganda at babaeng talubhasa sa pag-iengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagiging bayarang babae at ang mga bayan sa pamamagitan ng kanyang pag-iengkanto. Kaya tumagsa ang masasamang bagay sa lupain ng Israel. At bagaman ng mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos, sumunod sila sa mga maling kaugalian at tinanggap ang isang masamang kultura. Namuhay sila sa gayong paraan. Sila may ganitong daan. Yamang ginawa ito ng karamihan, susunod tayo. Ngunit sinasabi sa Exodus chapter 23 verse 2, huwag kang susunod sa marami upang gumawa ng masama. Subalit sumunod sila sa marami. Dahil ginagawa naman ito ng lahat, sumunod na lang sila. Tingnan po natin sa Efeso chapter 2 verse 1. Kaya sa paglakad sa liwanag, ay hindi nangangahulugang ginagawa naman ito ng iba, kaya gagawin ko na rin ito. Tingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 1 hanggang 3.
Kayo na yung mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakat ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng mga kapangyarihang ng himpapawid at ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Sinabi po dito na kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tayo dati mga patay sa pagsalangsang at mga kasalanan. Subalit sa biyaya ng Panginoon, tayo naligtas at nabuhay. Na dati ninyong nilakaran. Bago tayo maligtas, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, namuhay sa kasalanan. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Siya ang espiritong gumagawa sa gitna ng hindi pa mga ligtas. Ito po yung espiritong gumagawa sa gitna ng mga hindi paligtas. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo na yung katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng iba. Noong panahong iyon, ito'y lipunang Romano. Bago maligtas sa mga mananampalataya sa Efeso, sila isinilang sa Roma. Babad sa kulturang Romano, sumusunod sa mga kaugalingan ng mundo at namumuhay ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Ito'y pareho ngayon. Nang ako'y nasa isang paglalakbay, bumisita ako sa Efeso. Pumunta po ako doon at talagang nakakagulat. Wow! Ang Efeso ay tunay na isang maunlad na lungsod. Doon po sa Efeso, ito isang napakalaking lungsod. Meron pang mga pampublikong paliguan at napakaganda na yun. Habang naglalakad sa kalye, napasin ko minsan ang isang lumang disenyo ng pampublikong bukal ng tubig. Lumalabas ang tubig sa isang sculpture na hugis babae. Para makainom, kailangan mong ilagay ang iyong bibig sa harap ng kanyang dibdib. Ito'y nakadisenyo sa gayong paraan. Nangaral sa Efeso si Apostol Pablo, tama po ba? Para po ikaw makainom, kailangan mo idikit yung bibig mo sa harapan ng kanyang dibdib. Ang Efeso ay isang pamilihang lungsod, isang lungsod aliwan. Maaari mo itong tawaging isang fashion capital, puno ng libangan at mabigat na kasalanan. At ang mga Romano ay mga taong may mataas na pinag-aralan. Sila'y may talino at katwiran, ngunit kasabay nito ay labis na makasalanan. Gayon ang paraan ng kanilang pamumuhay. Sabi dito sa Efeso chapter 2, lakad ng sanlibutan ito. Ibig sabihin ng paraan ng pamumuhay ng sanlibutan. Sinusundan lang ito ng mga tao. Ang lakad ng sanlibutan at pamumuhay ayon sa pamantayan ng pamumuhay. Subalit nagturo ng ibang bagay si Apostol Pablo. Tignan po natin muli dito sa Filipos chapter 2 verse 15. Filipos chapter 2 verse 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang saninlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga anak, tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, liko, gaya ng baluktot na saninlahi sa gitna ng saninlahi naglalayo sa Diyos. Mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang saninlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayo tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Paano naman sa panahon natin ngayon? Malinaw na ang panahon natin ay baluktot na henerasyon. At lahat ay sumasalungat sa Diyos. Ang panahon natin ay napakagulo. Itinuturing na normal ang pag-iinom at paninigarilyo. Maging ang abortion ay itinuturing na normal. At ang pakikiapid ay itinuturing na normal. Ang pabibiro tungkol sa pagkakaroon ng pangalawang partner ay normal, na sinasabing ginagawa ito ng lahat. Anong problema? Ginagawa naman ito ng lahat. Akala nila na ayos lang mamuhay ng eksakto gaya ng paano nabubuhay ang sanlibutan. Kaya anong ibig sabihin ng lumakad sa liwanag? Ang sumasalungkad sa lakad ng sanlibutan ito. Kahit ano pa ang sabihin ng mundo, ang mahigpit na pagkakapit sa salita at pamumuhay ayon dito ay ang paglakad sa liwanag. Yung mahigpit na pagkakapit sa salita at pamumuhay ayon dito, ito po yung paglakad sa liwanag.
Kung titignan po natin dito po sa Biblia, makikita po natin ito. Hanapin natin sa mga awit, number 1, awit 1, verse 3 hanggang 4. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Anong ibig sabihin ng ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin? Ang ipa ay walang butil sa loob. Ito'y walang silbi. Ito'y walang anumang halaga. At dahil ang ipa ay isang lamang balat, madali itong tinatangay ng hangin. Sa huli, ito'y natatangay at itinatapon sa apoy. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinatapoy ng hangin. Ang tao ay nadadala sa lahat ng uso sa sanlibutan dahil walang buhay sa loob niya. Kaya naman ang matuwid ay inaalin tulad sa isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang isang punong kahoy na itinanim ay nananatili at nakaugat. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Sa panahon natin, ang mga alon ng uso ay patuloy na dumadaan at hinahabol ng mga tao ang mga iyon. Kung titignan mong mabuti, ang mga uso ay nauulit lang. Ang haba ng palda ay umaabot hanggang tuhod at ang pagkatapos ay pababa at pagkatapos ay pataas at pababa. Ang taas ng takong ay tumataas at bumababa. Ang pantalon ay lumalapat pagkatapos ay kumikipot. Ang buhok ay kulot pagkatapos ay tinutuwid. Kung bibigyan mo ng pansin, makikita mo ng malinaw ng kaunting pagkakaiba. Ang sukat ng mga handbag ay lumalaki at lumiliit depende sa uso, hindi po ba? Pataas, pababa, palaki, paliliit. Pati po yung kanilang mga buhok, kulot, tapos tinutuwid. Depende po sa uso. Hindi po ba? Ang hangin ng doktrina ay umiihip. Ang hangin ng atheism ay dumadaan. Ang hangin ng evolution ay dumadaan. Ang hangin ng presentism ay dumadaan. At kapag dumaan ang hangin, tayo kasamang tinatangay, hindi ba? Maraming teorya ang dumarami sa ating panahon. Ang pera ay hari ng lahat. Kaya kapag umiihip ang hangin ng pera, hinahabol natin ito. Sa tahimik na pagmamasid, makikita na mga tao ay nabubuhay nang hindi alam ang layunin sa buhay na ito. Bulag na sumusunod sa iba. Nang basahin ko po ang Biblia, natuklasan kong totoo talaga ito. Nakalagay po dito sa Biblia. Natuklasan ko na ito talaga yung totoo. Sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 3 hanggang 4, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral kundi pagkakaroon ng makakating tainga ay mag-iipon sila ng kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa paikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Kaya nang sinasabi dito, sapagkat darating ang mga panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral. Ito po yung Biblia. Kundi tatalikod sa paikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Ayaw nila sa Biblia. Magkakaroon sila ng makakating tainga. Ibig sabihin na hinahangad nilang marinig ang mga gayong bagay. Tingnan natin ang ating panahon. Ito ang panahon sabik silang makinig. Kaya mga salitang ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga guro ayon sa kanilang sariling pagnanasa ay hindi mauunawaan noong unang panahon. Hindi rin maunawaan magkaroon ng maraming guro ng panahong iyon. Ngunit ngayon, sa pagdating ng YouTube sa ating panahon, may makakating tainga sa kaalaman. Kundi panonoodin mo lahat, palay kang malilibang sa paikinig sa lahat ng uri ng bagay. Di po ba? At may mag-iipon sila para sa kanilang sarili na magurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Sa ating panahon ay may mga pinakamaraming guro. Kaya kung magsusubscribe ka sa anumang gusto mo, mag-iipon ng maraming guro at pagkatapos ay susundin mo sila. Bakit? Dahil ito ay uso ngayon. Kaya kung titignan mong mabuti, ang nangyayari sa halip na sundin ang Biblia, iba ang kanilang sinusunod. Ang Biblia ay dapat na matatag, na nakatanim sa puso at isipan upang makalakad sa liwanag.
Ngunit kung patuloy kang makikinig sa ibang mga bagay, ang ibang mga bagay na iyon ay naitatanim. At bago mo pa man namalayan, ikaw ay natangay na ng hangin ng YouTube. Dinadala sa kung saan kakaibang lugar. Maraming maling ideolohiya sa mundong ito at napakaraming mga maling relihiyon, napakaraming maling aral. Sa panahong ito ng mga tao ay tinatangay ng hangin. Sabi dito, ang masama ay hindi gayon kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kailangan nating mamuhay sa mundong ito, ngunit ang mga Kristyano ay gaya ng mga punong kahoy na itinatanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang Kristyano ay gaya ng punong kahoy na matatag na nakatanim sa tabi ng agos ng tubig, nakaugat. Maaari silang gumalaw kapag umihip ang hangin, ngunit palagi silang nananatili sa kanilang lugar. Kaya naman, hindi tayo dapat mapatangay. Ito ay isang punong kahoy na itinanim. Ayon sa talatang ito, hindi isang ligaw na punong kahoy kundi itinanim ng Panginoon. Ito isang punong may nagmamay-ari. Ito isang punong kahoy na itinanim ng Panginoon. Ang mga Kristyano ay punong kahoy na may nagmamay-ari. Hindi sila ipa. Sila gaya ng isang punong kahoy na nakaitanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga na sa kanyang kapanahunan, kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Dahil matatag na nag-akaangkla ang mga ugat nito sa tabi ng agos ng ilog, kaya ito'y matibay. Sa kapanahunan nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang mga bagong ligtas ay namumunga ayon sa kanilang pagiging bago. Ang mga naligtas noong unang panahon ay namumunga ayon sa kanilang kapanahunan. At sila'y patuloy na namumunga sa kanilang sariling kalagayan. Kahit namumunga si Daniel, maging sa lupain ng dayuhang iyon. Sa mga katuwid, anuman ang posisyon ng isang tao, anuman ang kanyang trabaho, ang bunga ay namumunga sa loob ng kalagayang iyon sa pamamagitan ng gabay na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ang mga sumusunod sa mga kaugalingan ng mundo at patuloy na sumusunod sa mga pamamaraan ng mundo ay natatangay dahil sa kulang sila sa buhay. Kaya't ang mga troso ay natatangay kapag ganito ang agos ng ilog. Ngunit iba ang buhay ng isda, hindi po ba? Taglay nila ang lakas, lumangoy, laban sa agos. Ang mga Kristyano, kung ilahan tulad sa isda, ay ang mga buhay na isda. Dahil sila yung mga buhay na isda, kung paano ang kaliwa at kanang palikpik ay pumipihit sa kanilang direksyon at ang palikpik sa buntot na nagbibigay ng persang pangtulak, gayon din ang lakas na ibinibigay sa mga Kristyano upang lumagoy laban sa mundo. Kaya kung titignan natin yung Biblia, may kita po natin ito nakalagay sa Filipos chapter 2 verse 16. Filipos chapter 2 verse 16. Filipos chapter 2 verse 16. Na nangahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, di nagpagalman ng walang kabuluhan. Nangangahulugan ito na ang pagtakbo habang mahigpit na kumakapit sa salita ng buhay, na nangahawakan sa salita ng buhay, hindi sa kumakapit tayo sa mga uso, kundi sa pagkapit natin sa salita ng buhay at pagkatapos ay tumatakbo. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, di nagpagalman ng walang kabuluhan, upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Sa makatuwid, kung hindi tayo matatangay palayo, dapat tatiyaking lubos ang ating layunin. Sa paglakad natin sa liwanag, ang ating mitiin ay kailangang maging malinaw. Sa Filipos chapter 3, verse 13 hanggang 14, mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay na ginagawa ko, nililipot ko ang mga bagay na nasa likuran. Tingnan po natin. Filipos chapter 3, verse 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako sa tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Silang may malinaw na layunin at mitiin ay abalang tumatakbo upang mapaglabanan nila ang mga uso sa mundo. Tama iyon, di po ba? Kaya tignan natin ang susunod na talata dito po sa Biblia. Balikan po natin sa Isaías chapter 2. Isaías chapter 2. Kaya ang pagsalungat sa mundong ito ay ang paglakad sa liwanag. Sa susunod po sa verse 7.
Ang kanilang lupain na may puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Isaías chapter 2 verse 7. Basahin natin muli. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Ang kanilang namang lupain ay puno ng mga kabayo at ang kanilang mga karawahe ay wala ring katapusan. Ang mga Israelita na bayang pinili ng Diyos, sa simula nang tawagin ng Diyos ang Israel, tinawag niya sila upang mitiin ang langit. Ngunit sa panahong ito, ang Israel ay nagtatamasa ng material na kasaganaan at ang lupain ay puno ng pilak at ginto. Walang katapusan ng kanilang kayamanan. Sila nakapag-ipon ng napakalaking halaga sa lupain. Kaya sila napuno ng kasakiman. Kaya kapag binabasa natin ang aklat ni Isaías sa Biblia, makikita natin na upang makakuha ng higit pa, inaapi at pinagsasamantala nila ang mga tao. Sinasamsaman nila at sa ganitong paraan sa pamamagitan ng matinding paligsahan sa abot ng kanilang makakaya ay nag-iipon sila ng napakarami sa lupa. Kaya anong ibig sabihin ng lumakad sa liwanag? Ang mamuhay sa liwanag ay tiyak na nangangahulugang namumuhay ng may pusong nasisiyahan. Sa pagbabasa ng Genesis chapter 4 verse 5, makikita natin ang mga inapo ni Cain ang nagpaunlad ng mga yaman ng lupa. Sa gayon, lubos na isinulong ang sibilisasyon. Sa Genesis chapter 4, ang mga inapo ni Cain ang nagpaunlad ng mga bayan at nagtatag ng sibilisasyong panglunsod. Nakabuo sila ng instrumentong pangmusika, pinaunlad ang musika, pinaunlad ang sining, at pinaunlad ang teknolohiya. Sa Genesis chapter 4 verse 22, gumawa sila ng lahat ng kagamitang patalin na tanso at bakal. Kaya naman ang sibilisasyon ay lubos na lumago sa pinakamataas na antas nito. Ngunit sa chapter 5 ng Genesis, walang nabanggit kung ano ang nilikha o napaunlad ng mga inapo ni Seth, ang mga anak ng Diyos. Nagsaka sila sa lupa, nakatingin sa langit habang sila'y nabubuhay. Kaya mga inapo ni Cain na mga pag-asa ay nasa lupa, nagpaunlad ng lahat ng bagay sa lupa at hinangad ang mga bagay sa lupa. Sa kabilang banda, ang mga inapo ni Seth ay sama-samang tinahak sa ibang landas. Kahit ngayon ang mga inapo ni Cain, ang mga hindi ligtas, ay naglalayong paunlarin ang mga bagay sa lupa sa abot ng kanilang makakaya na nag-iipon ng marami at hinangat ang mga bagay sa lupa bilang kanilang layunin. Para sa mga Kristiyano, ang mundo ito hindi isang permanenteng lugar para manirahan, kundi isang lugar na ating dinadaanan sa maikling panahon. Tayo mga manlalakbay, kaya naman tayo tinatawag upang mamuhay ng may pusong nasisiyahan at minimiti ang mga bagay na nasa itaas. Kapag tayo namuhay ng may kasiyahan at hinahanap ang mga bagay na nasa itaas, tayo makakalakad sa liwanag. Balikan po natin sa Biblia sa 1 Timoteo chapter 6. 1 Timoteo chapter 6 verse 6 hanggang 10. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Subalit ang kabanalan ng may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa marami hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sa talatang ito, ang salitang ang magnanais yumaman ay hindi nangangahulugan na huwag na kayong maging masipag. Ang mamuhay ng tapat at masipag ay mabuting bagay. Gayunman, kapag ang isang tao ay palaging iniisip kung paano kikita ng mas malaking pera, paano mamumuhay ng komportable at paano makakaipon ng kayamanan, sinisimulan ng dyablo na magtanim ng maling kaisipan sa atin. Binubulong niya, kikita ka ng pera sa ganitong paraan. O kung babaliin mo yung konsensya mo ng kaunti, mas kikita ka pa ng mas marami. Sa ganitong paraan, hinainan tayo ng maraming tukso at pagsubok ng dyablo. Tama pong mamuhay na may kasipagan, gaya ng langgam, at kumita ng pera sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Ngunit ang salitang ang mga nagnanais yumaman ay tumutukoy sa mga taong hindi ayon sa kalooban at layunin ng Panginoon. Sila ay puno ng
Puno ng kaisipan kung paano mamuhay ng maayos at sasagana dito sa mundo, sa sarili niyang plano at bilang resulta ay nagiging target ng tukso at pagsubok ng dyablo. Si Judas Iscariote ay may pagnanasa sa pera. At dahil dito tinukso siya ng dyablo, nagsasabing, kikita ka ng pera kung ipagbibili mo si Jesus. At tinanggap ni Jesus ang tukso. Tinanggap ni Judas ang tukso. Sinabi ng kasulatan, ngunit ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsala ang pagnanasa na siyang nalulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili sa maraming kalungkutan. Subalit ng kabanalan na may kasiyahan ay may malaking pakinabang. Kasiyahan. Maging anumang ating kalagayan, dapat tayong mamuhay na may puso na nagnanais na mamuhay na may tapat na Christian life. Sapagkat sinabi ng kasulatan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Dumating tayo rito sa sanlibutan na walang dala, at alis din tayong walang dala. Kaya naman kung tayo may pagkain at damit, masiya na tayo sa mga ito. Sa realidad, maging ang isang tao man ay nakatira sa magandang bahay o sa isang paupahang kwarto, sa oras na matulog na tayo, pareho lang. At kapag ang tao nakapag-ipon ng malaking pera, ay makakain ng 3 beses sa isang araw? Totoo po ito, tama po ba? Kaya ang kaibahan kung paano nabubuhay ang mga tao ay maliit lang. Pag ang isang tao ay baon sa utang at walang panggastos, ang isang tao ay naman nakaipon ng maraming pera ngunit hindi naman ito magamit. Pareho lang ang resulta. Hindi nila ito magamit. Kahit na may pagkakaiba, hindi yun ganun kalaki, gaya ng iniisip ng ibang mga tao. Maaaring may magsasabi, nagmamayari ako ng ilang gusali. Siyempre, pwedeng mabuti ito. Ngunit hindi naman niya personal na magagamit ang lahat ng iyon. Kaya wag po nating itong seryosohin. Nabubuhay tayo dito sa sanlibutan bilang mga manlalakbay sa maiksing panahon. Ang mga material na bagay dito sa mundo ay kinakailangan lang para masuportahan ang ating buhay pananampalataya. Hindi natin inilalagay sa mga ito ang ating pag-asa. Kaya mas mabuti pa ang may maliit na kita at mamumuhay na may maayos na Christian life kaysa magkaroon ng malaking kita at magtusa sa kalugihan ng espiritual na buhay. Paano nga ba mababayaran ang ganitong pagkalugi? Itinuturo po ng Biblia na lumakad sa liwanag. Ito po ay nangangahulugang mamuhay na may puso ng sisiyahan. Ibig sabihin ay mamuhay na may pagpipigil sa sarili. Ang ating layunin ay iba mula sa sanlibutan. Nabubuhay tayo dito sa sanlibutan, ngunit hindi tayo kabilang dito sa sanlibutan. Di po ba? Ngayon, ay muli nating tingnan sa Biblia sa Isaías chapter 2, verse 7. Isaías chapter 2, verse 7. Isaías chapter 2, verse 7. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Kaya kapag ang kakaiba at maling pagnanasa ay nakapasok sa inyong puso, nakakamatay ito para sa inyong espiritual na buhay. Kaya dapat tayo maging lubos na maingat upang hindi hayaang magkaroon ng anumang sira sa ating mga puso. May nabasa ako isang kwento tungkol sa sinaunang kaharian na tinatawag na Lydia. Ang kabisera ng Lydia ay Sardis. Alam ninyo ang iglesia ng Sardis na binanggit dito po sa Biblia. Dahil ang Sardis ay tinayo na mataas sa matarik na bangin, itinuring itong hindi magagapi. Naniwala ang mga tao na hindi ito mapapabagsak. At kahit gaano man umatake ang mga hukbo ng Persya, hindi nila ito nabibihag. Ngunit isang araw, isang sundalo ng Lydia ay aksidenteng nahulog ang helmet sa bangin. Palihim siyang bumaba upang kunin ito at umakyat pabalik. May isang sundalo ng Persya na nakakita nito at naunawaan niya na isa itong lihim na daan. Isang lihim na daanan. Dahil sa isang helmet na nahulog, ang lihim na daanan na natuklasan at ang karay ng Lydia ay lubusang nawasak. Sa madaling salita, ang pagkakamali ng isang sundalo ang naging dahilan ng pagbagsak ng bansa. Bagaman lunsod na ito itinuring na hindi malulupik, sa isang pasukan na nakita at ang pasukan na iyon ay pinagmulan ng pagkawasak. Pinagmulan ito ng pagkawasak. Gaya ng sinasabi sa kasulatan sa Efeso chapter 4 verse 27,
huwag ninyong bigyang pagkakataon ng dyablo. Ang dyablo ay patuloy na inaatake ang ating mga puso. Sinusubukan gumawa ng isang maliit na butas at sa sandaling makita niya ang puwang, sumisiksik siya at pumapasok upang sirain ang ating buhay pananampalataya. Kaya dapat tayo maging lubos na maingat upang hindi magkaroon ng anumang bitak. Sinasabi sa Kawikaan chapter 30 verse 15, ang linta ay may 2 anak na sumisigaw, "Bigyan mo ako, bigyan mo ako." Ang linta ay may 2 anak nagsasabing, "Bigyan mo ako, bigyan mo ako." Ang isang linta ay matinding kumakapit sa isang tao at sinisipsip ang dugo mula sa magkabilang panig. Sa ganitong paraan ay mauubos ang mabuti at malusog na bahagi ng ating espiritual na buhay. Kaya kapag may isang bagay na dumikit sa atin at sinisimulan itong sirain ang ating paglakad sa pananampalataya, makakabuting ayusin ito kaagad, alisin kaagad. Kailangan po natin itong ayusin kaagad dahil sisiraan ito yung ating paglakad sa pananampalataya. Tingnan po natin sa verse 8. Isaías chapter 2 verse 8. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay na ginawa ng kanilang sarili mga daliri. Sa verse 9, kaya't ang tao ay inahamak at ang mga tao ay binababa. Huwag mo silang patawarin. May napakahalagang pahayag dito ang Biblia. Sinabi na ginawa ang mga Diyos-Diyosan. At ang mga tao ay hinahamak at ang mga tao ay binababa. Huwag mo silang patawarin. Para lang sa Diyos, dapat natin iluhod ang ating mga tuhod at siya lang ang ating sambahin. Gayunpaman, may mga oras na lumuluhod tayo sa maling lugar. Inilalarawan ito ng kasulatan bilang isang bagay na sinasabi, huwag mo silang patawarin. Habang tayo nabubuhay, may mga bagay sa harap ng isang Kristiyano ang hindi dapat niyuyukuran. Meron po mga bagay na bilang Kristiyano ay hindi dapat niyuyukuran. Tignan natin sa Biblia sa Unang Hari chapter 19. Unang Hari chapter 19 verse 18. Unang Hari chapter 19 verse 18. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Gayunmay mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya. Nang sumamba sa gintong guya at Baal, ang buong sambayang pinili ng Diyos ang Israel, sinabi ng Diyos, gayunmay mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya. Anong kahulugan ng humalik sa Diyos-Diyosan? Ibig sabihin nito'y gawing sentro ng pagmamahal ang Diyos-Diyosang iyon. At ang paghalik sa mga paa nito ay nangahulugang pagpapasakop at pagsuko rito. Ngunit may 7,000 pa ang humalik lamang sa Panginoon at yumukod lamang sa Kanya. Habang tayo nabubuhay, may mga bagay sa harap ng isang Kristiyano ang hindi dapat niyuyukuran. Sa panahon natin, dapat tayong kumita ng pera na may kasipagan, ngunit huwag dapat nating yukuran ang pera. Tama po? Nangangahulugang huwag dapat tayong maging sakim sa pera. Kahit nabubuhay tayo ngayon, hindi tayo dapat lumuhod sa mga isyong may kinalaman sa kabilang kasarian. Yun ay pagkatalo. At hindi tayo dapat lumuhod sa harap ng alak. Bagaman dapat tayo mamuhay sa mundong ito, ngunit kung yuyukod tayo sa ibang bagay gaya ng alak sa halip na kay Kristo Jesus, ayon ng Panginoon ito. Bakit ba tayo nabubuhay? Nabubuhay tayo para magkaroon ng magandang pamumuhay Kristiyano. May mga taong humahalik sa Panginoon. Sila mga humalik sa Panginoon ay may katiyakan ng kaligtasan. Tama po ba? Sa mga awit 2 verse 12. Sila mga humalik sa Panginoon ay may katiyakan ng kaligtasan. Tingnan po natin, mga awit number 2. Mga awit number 2 verse 12. Mga awit 2 verse 12. Ang kanyang anak, ang anak na ay iyong hagkan. Bakit magalit siya at kayo'y
mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang lahat na nanganganong sa kanya. Ang anak na iyong hagkan ay direktang pagdampi. Kaya mayroon tayong magandang relasyon sa Panginoon at ibig sabihin ng hagkan si Jesus ay tagapin siya bilang sentro ng pag-ibig. Ang hagkan, ang mga paa ni Jesus ay nangahulugang magpasya tayong paglingkuran ng Panginoon bilang ating amo o master. Kaya kung tayo luluhod, dapat sa harapan lamang ng Panginoon tayo luluhod. Tanging sa kanyang paa, tanging sa kanyang harapan. Sabi sa awit 95 verse 6, "O pumarito kayo, tayo sumamba at yumukod. Tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manilikha." Kaya magagawa nating lumuhod sa harapan ng Panginoon kung nais nating lumakad sa liwanag, kailangan natin ng ganitong pagpapasya. Tama po ba? Sinasabi ng Biblia na sila'y lumuluhod at nananalangin. Ganito, dapat tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon at tingin ang kanyang tulong. Hingan siya ng tulong. Ito ay buhay na lumalakad sa liwanag. Gayunpamay, tayo tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kaya dapat tayo lumuhod sa kanyang harapan. Sa Roma chapter 14 verse 11, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin. Ang bawat tuhod ay luluhod sa Panginoon. Kaya ang mga tuhod na hindi lumuluhod sa Diyos-Diyosan ay paglakad sa liwanag. Kaya tayo nabubuhay sa mundong ito. Tayo hindi dapat magpasakop sa mga tradisyon ng sanlibutan. Ito ang buhay na lumalakad sa liwanag. Kahit natuksohin tayo ng ating kaibigan, kung tayo hindi luluhod sa Kanya, ito ang buhay na lumalakad sa liwanag. Ang paglakad natin ng tapat sa harapan ng Panginoon, kahit anuman ang sabihin ng mga tao sa mundo, ito ang buhay na lumalakad sa liwanag. Hindi mabuting lumuhod kahit saan. Gaano ba kaigting ang pagtatangka ng Romano Katoliko upang makuha ang panig ni Martin Luther noong panahon ng Reformation. Ngunit hindi po siya nagpa-impluwensya at hindi siya lumuhod sa kanila. Halos kalahati sa mga Katoliko ang naging Kristiyano. Hindi po siya nagpa-impluwensya sa kanila. Hindi po siya lumuhod sa kanila. Si Apostol Pablo nagsalita sa mga bulaang tagapagturo ng Israel ukol sa maling katuruan. Sa Galatia chapter 2 verse 5, sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasako. Kahit isang saglit, upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Kahit isang saglit, kung kayo'y magpapasailalim sa mga maling turo, kayo'y mawawasak. Sa ating Christian life, may mamamahaling leeg. Sa awit ng mga awit chapter 4 at verse 7, mayroong leeg ng Shulamita. Sinabi po doon ang iyong leeg ay gaya ng tori ni David na itinayo upang pagtaguan ng mga sandata at kinakabitan ng libong kalasag na ang lahat ay may kalasag ng mandirigma. Gumawa po sila ng matibay na tori upang pagtaguan ng mga sandata na kinakabitan ng libong kalasag na ang lahat ay mga kalasag ng mga mandirigma. Kahit na may malaking pag-atake, hindi pa rin nababali ang leeg. Sa awit ng mga awit verse 7 verse 4, ang iyong leeg ay gaya ng isang toring garing. Kano po ba kamahal ang toring garing? Ang dahilan kung bakit ang ating iglesia ay naipapangaral ang Ebanghelyo hanggang ngayon at mayroon tayong world mission ay dahil hindi tayo yumuyuko sa maling katuruan at mga taong namumuhay hanggang sa wakas para lamang sa Ebanghelyo, matatag na leeg. May mga tao na matatag na gaya ng matatag na leeg na hindi yumuyukod sa huwad na katuruan at mamuhay para lamang sa Ebanghelyo. Kaya naipapaliganap hanggang ngayon ang Ebanghelyo. At kung titignan natin ng maigi ang loob ng ating iglesia, may mga taong may mamahaling leeg. Sa katunayan, tayong lahat ay may mamahaling leeg dahil tayo'y naligtas. Ang mga Kristiyano ay mamahaling leeg. Ang kahulugan ng matuwid na leeg ay leeg na hindi yumuyukod sa huwad ng mga bagay. Kaya, isang bagay na pinuri ng Diyos sa Kawikaan chapter 30 verse 31, ang kambing na lalaki. Ang kambing na lalaki ay tumutukoy sa katigasan ng ulo. May mabuting kahulugan ang katigasan ng ulo. Kapag ang kalooban ng Panginoon ay tiyak, napakahalaga na tayo'y manatili dito hanggang wakas. Nang si Abraham ay umalis mula sa Ur ng mga Kaldeyo at pumasok sa lupain ng Kanaan, dahil ito'y kalooban ng Diyos, bagaman may mga taong humadlang sa kanya, siya'y pumaroon. Ito'y katigasan ng ulo sa mabuting kahulugan.
Isaalang-alang din natin si Ruth. Siya ay isang Moabita na sumunod sa kanyang biyenan patungo sa lupain ng Israel. Iniwan niya ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan. Maring sinabi ng mga tao sa kanya, bakit napakatigas ng ulo mo? Ngunit siya ay umalis dahil iyon ay daan ng buhay. Sa ganitong kahulugan, kailangan natin magkaroon ng matigas na ulo sa mabuting paraan. Sa kasaysayan, napakaraming tao na naging martir dahil kay Jesus. Hindi nila ikinaila si Jesus. Hindi nila ikinaila dahil sa kalooban ng Panginoon. Sa mga awit 72 verse 14, sa pagigipit at karahasan, buhay nila'y kanyang tutubusin at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Dito po ang dugo. Ito'y nangahulugang dugo ng pagiging martir. Ang mga awit 72 ay ang mga salita tungkol kay Kristo. Si Jesucristo ay pumarito upang maisakatuparan ang kaligtasan at magkaroon ng dugo ng maraming tao na ipapangaral ang Ebanghelyo. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, sa mga awit 72 verse 14. Sa pagigipit at karahasan, buhay nila'y kanyang tutupusin at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanilang paningin. Dito po, binanggit po dito na nangangahulugang dugo ng pagiging martir. Ang mga awit 72 ay mga salita tungkol kay Kristo, na si Jesucristo ay pumarito upang maisakatuparan ang kaligtasan at magkaroon ng dugo ng maraming tao na ipapangaral ang Ebanghelyo. Napakahalaga ng kanilang dugo sa mata ng Panginoon. Si Apostol Pedro ay pinako sa krus sa pabaliktad na paraan. Gaano karami ang pagdurusang tinanggap ng 12 alagad? Si Andres, ipinako po siya sa krus na hugis krus. Batay sa aking pagsasaliksik, si Simon na masigasig, isa sa 12 mga alagad, ay naging martir sa pamamagitan ng paghati ng lagari. Sinasabi na siya'y namatay sa parehong paraan, kagaya ni Propeta Isaías, nang nilagari sa dalawa. Gayunpaman, ang mga Kristiyano noong panahong iyon ay hindi sumuko sa mga Diyos-Diyosan. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagsuko lamang sa Panginoon. Ngayon, dumako po tayo sa susunod na punto. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagsuko lamang sa Panginoon. Tingnan po natin sa Isaías chapter 2, mula verse 10 hanggang 11. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Isaías chapter 2 verse 10 to 11. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay ibababa at ang mga kapalaluan ng mga tao ay pangungumbabain at ang Panginoon lamang itataas sa araw na iyon. Dito sinabi ng Biblia na ang pagmamataas at palalo ay hahatulan. Kung gayon, ano ang paglakad sa liwanag? Ang paglakad sa liwanag ay paglakad sa kapakumbabaan. Kung titignan natin ang mundo, ito'y kabaliktaran sa mundo. Ang pagmamataas na tao ay nagmamataas sa kanilang sarili at iniisip nila na mga palalong tao ay pinagpala. Iniisip ng iba na ang pagpapakumbaba ay kahangalan, ngunit hindi ito totoo. Sa katunayan, ang paglakad sa landas ng kapakumbabaan ay paglakad sa liwanag. Dahil ang Panginoon ay mapagpakumbaba. Sino ang ginamit niya? Ang mapagpakumbaba. Si Jesus ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Kaya sila nagsisilakad sa landas ng kapakumbabaan ay tiyak na lalakad sa liwanag ng Panginoon. Ang kapalaluan ng mga tao ay pangungumbabain at ang Panginoon lamang ang itataas. Kaya naman, ang karaniwang katangian sa mga ginamit ng Diyos ay bawat isa sa kanila ay mapagpakumbaba. Sinabi ni Abraham sa Genesis chapter 18 verse 27, ako'y alabok at abo lamang. Sa harapan ng Diyos, sinabi niya na siya'y walang halaga. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa Efesos chapter 3 verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Sapagkat si Pablo ay lumakad na may kapakumbabaan at kababaang loob, siya'y nakatanggap ng hindi mailarawang biyaya. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.
At sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba, natanggap natin ang kaligtasan. Ang karunungan ay nasa pagpapakumbaba. Gaya ng sinabi sa Kawikaan chapter 15 verse 33, ang pagpapakumbaba ay nauna sa karangalan. Ang tao mapagpakumbaba ay pararangalan. Ang Panginoon o ang Diyos sa unang Pedro chapter 5 verse 6, kayo aking itataas sa takdang panahon. Ang mapagpakumbaba ang siyang nagiging dakila sa Panginoon. Ang kapakumbabaan ang pinakadiwa ng paglakad sa liwanag ng Panginoon. Kung babasahin mo ang Biblia, makita mo na ginagamit ng Panginoon ng mga mapagpakumbaba. Higit pa rito, ang mapagpakumbabang tao ay nakakatagpo ng kapahingaan para sa kanilang kaluluwa. Kung mabubuhay tayo na may mababang puso, magagawa nating magalak sa tagumpay ng iba. Gayunpaman, kung ang puso ay mapagmataas, hindi mo kaya makita ang tagumpay ng iba. Ang iyong puso ay walang kapahingahan. Upang matagpuan ang tunay na kapahingahan, dapat mong ibaba ang iyong puso. Unawain kung ano ang dapat mong gawin sa iyong kasalukuyang posisyon at may katahimikang gawin ang iyong tungkulin. Ito ang ibig sabihin ng paglakad sa maliwanag. Ang pagpapatawad ay madali kapag ikaw ay mapagpakumbaba. Bakit mahirap magpatawad? Dahil ang puso ay mapagmataas. Puso ay mataas. Kapag ibinaba natin ang puso, madali magpatawad. At silang mapagpakumbaba ay nakakatagpo ng tunay na kapahingahan. Kaya naman, ang kahulugan ng paglakad sa liwanag ay kapakumbabaan at pagsunod. Sa huli, ang paglakad sa liwanag ay ang pagpasan ng krus at pagsunod sa Panginoon. Sinasabi sa Isaías chapter 2 verse 22, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat ano siya para pahalagahan. Huwag umasa ng labi sa tao, kundi hindi sa lakas ng karwahe, ni sa anumang kapangyarihang nakikita. Ganap na umasa sa Panginoon. Ito ang paglakad sa landas ng liwanag. Sa makatuwid, sila nagsisilakad sa liwanag ay kikilos sa gayong paraan. Ganap na umasa lamang sa Panginoon. Ito ang paglakad sa landas ng liwanag. Sinasabi sa Isaías chapter 2 verse 5 o sambahayan ni Jacob, halikayo tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Dito sinasabi, tayo'y. Ibig sabihin, hindi ito paglalakbay na nag-iisa. Ito'y pangaral. Ito'y lumakad ng magkasama sa liwanag. Kaya ano ang sasabihin ng taong lumalakad sa liwanag sa kanyang pamilya, kamag-anak at kapitbahay? Pilitin sila. Na sinasabi, halikayo at tayo lumakad na magkasama sa liwanag ni Jehovah. Sa halip na mag-isa at saan pupunta ang taong nabubuhay at lumalakad sa liwanag, sila'y papasok sa mundo ng liwanag. Sinasabi sa mga awit 36 verse 9, sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay. Sa iyong ilaw nakakita kami ng liwanag. Natanggap natin ang liwanag, tayo nabubuhay sa liwanag, at habang pinahahawakan natin ang liwanag na iyon, kalaunan, papasok tayo sa aktwal na kaharian ng langit, ang mundo na nagniningning na kaluwalhatian. Kaya na maikling natutunan natin ngayon, sino ang pwedeng lumakad sa liwanag ng Panginoon? Binanggit sa Isaías chapter 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiran sa isa't isa. Ang taong nalutas ang problema sa kasalanan ay ang taong nakapasok sa liwanag at maaaring lumakad sa liwanag. Ang paglakad sa liwanag, kung iisipin natin, ito'y kabaliktaran ng paraan ng mundo. Ang pag-alis sa mga Diyos-Diyosan sa iyong buhay ay paglakad sa liwanag. Tama po ba? At unang ibig sabihin nito, sa Isaías chapter 2 verse 6, ang paglakad sa liwanag ay pumumuhay na salungat sa mga kaugalingan mula sa silangan. Ang mga salibutan o paganong kaugalian. Hanggat maaari, huwag tayong magsikap na mag-ipon ng napakaraming bagay sa mundong ito. Dapat tayong mabuhay na may kasipagan. Piliin ang mamuhay na may kasiyahan sa puso na hinahanap ang mga bagay na nasa itaas at nagtitipon ng mga kayamanan sa langit. At sa ganito lamang tayo makakalakad sa liwanag. At sinabi na ibigin ng Panginoon, lumuhod sa harap niya, at mamuhay na may lubos na pagpapasakop. Ito ang kahulugan ng lumakad sa liwanag. Bukod pa rito, sila lumalakad sa liwanag ay dapat imbitahan ang mga nasa kadiliman, na sinasabi, halikayo, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Isaías chapter 2 verse 5.
upang tayo makalakad ng magkakasama. Kaya tayo lumakad sa liwanag ng magkakasama hanggang sa tayo pumasok sa mundo ng walang hanggang liwanag. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Pakiusap, iukit mo po sa aming mga puso ang mga salitang aming napagbulayan ngayon. Tulungan mo kaming lumakad sa iyong liwanag hanggang sa araw na bumalik ang Panginoon at mamunga ng saganang bunga ng liwanag. Pakiusap, palakasin mo kami upang magpatotoo sa Ebanghelyo sa aming mga minamahal na pamilya, kamag-anak at kapitbahay. Na sa nalalapit naming pagtayo sa harapan mo, pamunuan mo aming buhay upang kami makatanggap ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Hinihiling namin ang iyong tulong upang magampanan namin ang may katapatan ng misyon sa bahay at sa ibang bansa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.